Passing live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta? No? Karon adlaw pizza 26. Of course, ugma pizza 27 yun sa Monday. Mataylain ka padulungan. ang kahulugan na nagawa ko ang gitaga inunta ga hurot na ang mag-adlaw sa tuig 2025. Hapit na yun mahurot. Unya dayon 2026 na dayon ta. So kaninyong tanan na atong pangadaman o atong angay na to i-welcome ang tuig 2026 o labos sa tanan pangandoy na to nga piskay kanunay himsog kanunay ang atong panglawas. Mao nang usa sa mga butang angay na to nga handomon hinuktukan ato. Nya dili ta mag-abusar sa atong lawas, no? Ay ang uban tagay dire, tagay didto, siya ibog ka lang Frank. Na okay man lang. Ako ba nga naiuban nga buntag pa sayo gatagay na. Grabe sab nanaw eh. Okay, sige. Ang atong programa nga Nuda Biritas karon kay Friday, last episode ni katapusang hugna. Katapusan nga kining bulyada sa ato nga programang Nuda Biritas. Kay katulo ra man ni mabati ninyo sulod sa usa ka semana kada adlaw nga Lunes, nga Miyerkules o Biyernes dinhi sa kanhi Radyo Ultra karon Gold Radio na, no? Cagayan de Oro 103.9 MHz FM. So ang scope din sa ato kapag padagan sa programa mao ang pagtagad sa inyong mga pangutana, no? Ang inyong mga clarification, mga unsa pa diha ato nang dawaton pinaagi diri sa Facebook inyong mga pangutana. Ilabi na sa mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal. Kana importante sab na kayo kay mao man kana ang ato ang scope sa ato nga programa hangtod sa alas 4 antak na sa kapunon. So mag-agad kini sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga pauta na ipadangat din no? So kamo karon nga naminaw nga mabot din sa ato nga broadcast o maka-text kamo, pwede diri sa Pikas Pod maka-text kamo pinagi sa 0917 704 3210. Ako subleon na 0917 704 3210. Okay? So, importante na, importante gina kayo nga kining inyong madunduma kay kami pod namasin nga pinaagi din sa ato nga programa. Makatagmi og gamay nga serbisyo tabang. Mamaning inunta usefulness sa ato nga programa nga Nuda Biritas. Nga pinaagi sa inyong mga pangutana, makashare po kita sa lain. Kaya basin di ay og may tabo nga magkamamao ang inyong nasinati kahimtang sa inyong kinabuhi. Kining just ipalihog lang ko ang just be kining pagpangita diri sa ako ang Facebook kay maglisod man ko tan-aw nga kay galisod ko kay basig dunay mga pangutana. So sa mga lagyo nga bahin mo dawata sa inyong mga pangutana pinagi sa suwat. Ha? O sa inyo naman ang address na ning mao nga programa na to Carmen lang yapon katong address ninyo kani sa Radyo Ultra. Mao lang yapon ang address diri sa Carmen. Pero butangin lang dito og Nuda Biritas. No, Nuda Biritas dayong open and close parenthesis Radyo Ultra
dayong Gold Radio Cagayan de Oro, Carmen Cagayan de Oro. Matultulan na oy. Ha? Okay, niya pa mga kinikatua mga pagpahinumdum sa paradihan ninyo. Naapo ay YouTube channel. Okay. Sa YouTube channel, mabuksan ka na aron masubay ninyo ang atong mga replay, mga recorded nga gipost ni GC diha sa atong YouTube. Samba ning musunod, i-type lang Noda Veritas CDO. Akong balikon, Noda Veritas CDO. Okay? So manglugo na dayon na pag sana kanang pagpindot ninyo, maglugo dayon ang tanang episode sa atong programa nga Noda Veritas. Magpili-pili lang dayon mo sa topic, ha? Sige kana mga pagpinumdum. Katong sa mga lagyo ha, pwede kitang mudawat, pwede agi sa sulat. Ato basahon na to din Oo, ug sa inyo hang mga pangutan basahon na to din intuto para nga madungog po na sa uban nato nga mga tigpameno. Kay basin og makahatag ka na og mayong pagtulunan sa uban nga mga suking tigpamenaw. Okay. Dito maglangan, may siguro nga magsugod na ta og tagad sa mga pangutana. Di ay pangutana diri sa Facebook, no, atong klarohon diri sa Facebook. Unang pangutana gikan ni Melbourne Aturo Dumagpi. Noda Veritas, hi Sir Frank, antag iya sa restaurant naa ba sila katungod mo palayas sa customer nga way igong rason? Kay ilam man daw ng restaurant. Same sa balay, naa sila right mo palayas o bisita. Naa ba sila right to refuse customer? Kining, kung bukas ang restaurant, no, kung bukas na open na, nag-operate, wala na sila katungod sa pag-refuse. Unless kung panalitan, ang customer, nagapakita ba, conduct and becoming, nagapakita og batasan og kinaiya, nga makahatag kini og hassle or disturbo sa uman nga mga customer sulod sa mao nga restaurant. Sunod ang bahin na pwede na to i-refuse siya. Pwede na to idumili siya. O ang atong pagabuhaton, nawag lang tagpulis. Karon, ang atong mga uban nga mga customer sulod sa usa ka restaurant, kung sulod sila sa restaurant, kay gusto sila nga magkaon o unsa ba diha, natural, ato gina silang i-accommodate. Exception lang ng pag-refuse na to, ilabi na kung magkahasol sila sa peace. No? Madisturbo sila sulod mismo kay ang restaurant good, although it is a public place. Pero nagpakita gyapon kana sa kamatuoran nga ang public restaurant pwede ma-regulate. O ang makaregulate niya na, ang tagiya mismo ang operator sa restaurant. Kay ang concern sa maong tag-iya sa restaurant, mao nga ma-maintain nila, sundo nila ang mga local ordinances. Kaya kana pag-operate na itong restaurant, naanay mga guidelines, naay mga tagsa-tagsa ka mga ordinansa nga angin na itong sundon. So, kung mag-operate ka o usa ka restaurant, situate nga compliant ka sa mao nga ordinansa. Kung panalitan didto nalakip og na mention nga katong mga tao nga maghatag og kagubot kahasol sulod sa maong restaurant should be refused, imo ka nang i-enforce. Pero kung ang mga kawan ni naman, ang mga customer man panalitan nagtinarong, nagkaon diha, nag-istorya-istorya, nagburas ka o katawa baka, nag-istorya-istorya diha, watay katarungan. Nga angay na to silang i-refuse. Kay malalis maguni. So, dili absolute, dili absolute. Na ay reserve right or authority ang operator sa restaurant
to reject, to deny entry, to refuse entry sa mga customer nga nakita nila nga hatag o problema niya kung adto sa sulod. Palita karon na ihubog. Ang hubog, gisi na nga niya ang ihanga siguro nga sinina, iyang t-shirt. Kay ambot unsay nitabo dito sa gawas. Unya gusto siya mosulod sa usa ka restaurant. Katungod ninyo pag-reject niya na. Katungod ninyo. Kay di ka man gusto nga magubot, di ka sab gusto nga mahasol ang mga ubang customer sulod sa mga restaurant. So, you have to reject. Pero kung panalitan usa ka customer na tinarong, nagkaon og insakto, no? Formal nga tao, ayaw na i-reject. Kaya magkakasutan na na. Okay? Sige. Muna na si Melbourne. Siguro nakasinati si Melbourne o experience ang ingon na. Unsa bang hitabuan na Melbourne nga naingon man ni anak. No? Kay may katungod bang mupalaya sa customer nga way igong rason. Kung may igong rason, meaning basta lang, dili na pwede. Dili na pwede. Kato mga rason nako nga makadisturb sa peace diha sulod mismo sa restaurant, you can reject that. Okay? Sige, kadyot lang ha. Rodney Rock'n'Rolla. Rodney Rock'n'Rolla, Noda Veritas, daay gitumbok, sanay gitumbok o giumbok. Nga puste, ana ay giugbok, nga puste sa pribadong kumpanya sa amo ang yuta. Magpabayad ba mi ani? Kay ingon nila, di daw sila mobayad, Sir Frank. Di pwede. Kung mo ang tag-iya, mo demand nga makompensate ang paggamit sa pribado nga yuta para mabarugan sa haligi, no? Sa puste man panalitan. Kung mo demand ang tag-iya, musunod yun ang mugamit sa mga lugar. Kay pribado man ang lugar. Now, para sa palitan karon, ibutan ta pananglitan, electric utility. Ang mga utility ingon ini, electricity man panalitan, magagamit yun na silang poste. Kay dili man na ma-distribute na to ang kuryente kung walay poste. Ilabi na kung kuryente nga tumisgutan. So, naay mga panahon nga mogamit sa private nga lugar. Inyong katungod ka na, kay kamoy tag-iya. Kamoy tag-iya. Kung i-reject ninyo, i-reject. Balibare. Kay magpabayad man mo. Nga naman, kay burden man good na sa usa ka property. Na kung burden man panalitan, it follows nga naagay compensation nga atong himuon resulta sa paggamit sa private nga lugar. Kaya kana nga private nga lugar, kung wala pa ng haligi, magamit na nato sa lain nga katuyuan. Mahimo nato nga layhayan, no? Mahimo nga magtanom tag-ung sa diha, nga mapuslan sa tag-iya o tag-iya sa mao nga propiedad. Tungod kay dili na ta makabutang og layhayan, napurisyo man ta. Tungod kay dili na ta makatanom sa gwapo nga mga plano aron nga ma-beautify ang atong palibot sa atong panimalay. Gumikan kanay gibutang diha nga haligi, napurisyo man mo. So natural makadiman ka mo og bayad. Dili ni pwede mahimong tiway. Di man gud. Kamo ato imagine na. Kung doon na gadugkal-dugkal diha sa inyong property, gadala o gabang, gadala o piko, gadala o unsa pa diha. Diha mismo sa inyong tugkuran, sulod sa inyong private property. Dili ba mabadlong na to? Di ba makapangutan na ta? Nga, sir, unsa man eh? Di ba? Normal man nga reaksyon sa katao. Mautana ka kayo, unsa man eh nga, amo man yung lagwerta, sir. Gabot-buot ka magsulod. Kaya
dili ninyo napasundon kay private property man kana. So kung issue sa pagpabayad, magbayad yun sila. Magbayad sila. Naagi kontrata nga for certain period of number of years, kinanglan nga naa siya diha niya day pagkahuman, ibto na og di na mo magkakasinabot. Niya pagka prescribe na sa mao nga sabot ninyo, magsabot na sa mo balik. Sir, nahuman naman ang 25 years nga pag-abang niyo sa gamay nga luna sa yuta. Kung gusto mo mag-renew, gustong i-extend ninyo ang mga kontrata, magdugang na sad mo. Kay ang buhis biya nagsaka. Nanaon sa pag-istorya. Kana sila nakasabot biya. No. Ay uban, di yun mo bayad, ayaw, og sugot. Makig-away yun mo na. Dadas barangay. Aro pasabton siya sa barangay mismo. Okay? Sige. Kinsa ka dito? Rodney Rakinrula. No? Si Rodney Rakinrula mo'y nagpadangat siyang pangutana. Ngayong pangutana, mao ni na ay giugbok na poste sa pribadong kumpanya sa among yuta. Magpabayad ba mi ani? Pabayad yun. Kay ingon nila di daw sila magbayad na kinsa may tuhuan. Kato sila o kamo na ikaw may tag-iya sa mong luna sa yuta. Okay, thank you ha, Melbourne Aturo. Ako na ning nabasa. Unang nakasulod nga pangutana si Melbourne. Oo. Kadyot lang ha. Rodney Rakinrola, Septem Virgo. Nuda Veritas. Hi Sir Frank, nganong 13th month man pwede na sa atong balaod mahatag sa mga kompanya para sa ilahang trabahante. Nganong dili na lang magpasa o balaod nga obligado pod sila mohatag sa bonus or incentives maski gamay. Oo. Kanagong kung iliteral na to pagsabot ang pulong nga bonus, murabag out of generosity on the part of the employer. Na kung musulti ta og generosity, magagad ka na sa kabubuton sa mga tag-iya sa kumpanya. Sa to pa, dili mahimong pugsom. Kung magpalabang kitag balaod, nga ipugos na to, pag-ariya ang bonus nga to sa mga empleyado, nawala ng kahulugan sa bonus. Nawala ng kahulugan sa generosity gikan mismo sa mga employer. Mao na nga ang bonus magpabilin lugar nga ingon na lang yun ni ana. Walay pugsanay kay gitawgon man na siya og bonus. Depende sa mga kompanya nga maka-afford. Kaya naay mga kompanya nga maka-afford. Naay mga kompanya nga dili gud maka-afford. Apan usahay makaingon sila nga bisag ginagmay atong tunulan sila. Makonsensyahan masabta. Ang uban ng hatag, ubang pamilya ng malipayon tungod kang ilahang mga mahal sa kinabuhi na kadawat ng bonus. Kita, hatag lang ta, bisag gamay. Na kana, mo nang insakto nga meaning sa bonus. Dili ni mo madiman, dili ni mo manduan ang usa ka tawo nga mangatag kag yun. Because kung imo nang ipugos, that's no longer a bonus. Okay. Samot na, kon ang Kongreso magpalabang og balaod nga bonus or bonus law. Kay ang impresyon na to ni ana, no? Kung naay balaod ipalabang sa Kongreso nga mandatory ang bonus, nadili na siya bonus. Imuuntan lang na siyang 14th month pay. Kung gusto yun ninyo. Ang ubang mga kompanya maka-afford og hatag og 14th month pay up to 16th month pay. Labi na sa mga bangko. Labi na sa mga bangko. Daghang kay na sila mga pay diha. Sa mga dagkong kompanya nga liquid kaayo ang ilahang panalapi, makahatag po na sila. Ang ubang mga kompanya makahatag
bisan og sangkiig siguro sila, mapugos sila ni ang mga butanga sa paghatag. Tungod kay naay provision o nailang sabot kanang gatawgon og CBA nakasakay didto nga nana maghatag mo 13th month pay, maghatag mo 14th month pay, maghatag mo 15th month pay ingon na no. Naiuban na nga mapugos gyud kay nakasulat man sa collective bargaining agreement. Ang uban case to case, panalitan ang mga kompanya maayong dagan niya sa tibok tuig. O, hatag sila og 13-month pay. Tungod kay maayo man ang dagan sa ilaha kay ang 13-month pay mandatory. Balaod na, no? Tungod kay maimang dagan silang kompanya for the whole year, dugangan 14th-month pay. Pero katong dili maka-afford, dili maayo nga pugson. Dili gyud kay amo silingan kadawa to 14 month pay dili mahimo nga kami dili matagan ayo isus paghilom dia wa kay labot ni ana ilahara to okay na going back sa bonus mawala ang kahulugan sa bonus kung imong ipaagi sa balaod because it will become forceful na ang epekto sa mao nga balaod sa ato pa na wala na ang kahulugan sa bonus. Ingnon ta lang, ika 14th month pay. Okay? Sige. Si El Guerrero Junjun Macas, Noda Veritas, Hi Sir Frank, nababagan among balay o koral, gikan sa silingan. Matod nila sa ila kuno to nga luna. Ana naa sila'y titulo apan rights naman ang naa sa among area. Unsay buhato na mo. Alright. Kining inyo ha, murag duha ka concern titulo ug ang rights. Asa may mo prevail nene legally ang titulo. Ang rights ma-subserve siya sa titulo. Ang inyo titulo. Mula ba itong, ang inyo rights lang. Okay? Ang isa titulo. Gikasubo na ko pagsulti John nga, magpatigbawo kung i-stricto ginato pag-apply ang maong balaod. Ang titulo, labaw sa tanan, ilabi na kung isgutan na to, ang pagpanagiya sa usa ka real property. Ang rights, mamaora ni sa posisyon na ang magahom sa usa ka tawo nga nagpuyo in possession sa usa ka luna sa yuta, maura ang tax declaration. Ang tax declaration og sa ranggo pa sa sundalo, private na siya, private. Kunya dayon ang titulo sa yuta sarhinto. Di ba labaw ang sarhinto? Kumparar sa private. Mao na ang ranking. So magpatigbabaw ang titulo. Ang inyo rights lang. So sa katong nagupot og titulo, mao gitoy matahod, mutoy angay nga sundon. Kay rehistrado mo sila sa Register of Deeds. Ang imuha, wa pa siguro nakalukat ba ka o tax declaration. Nanay tax declaration dyan? No. Kung panalitan doon ay tax declaration, nagpamatuod lang nga in possession kamo sa luna sa yuta. Maglisod ka man og lukat og tax declaration, tuwa ka magpuyo sa lapasan, unya ang gilukat nimo nga tax declaration ni adirin dapita sa Carmen. Mawala ang kahulugan sa imposition. Ang imposition, naakagyod. Nakapahalo ka, nakatungtong ka sa luna sa yuta. Diin ikaw naghikutar, gamuadto ka sa City Hall, aron mo lukatan ka na nimog tax declaration. So, sabot-sabuti lang no? I hope nga ngadto-ngadto magkasenabot kamo sa mao nga saligan. Kung ka, konbinsido ka nga nailang titulo sa yuta.
Kay ang inyo ha, rights man no, dire ha, naa sila'y titulo apan rights raman ang naa sa mo ang area. Murag buto pasabot kuan ni common area, dili lang ikaw ang kapuyo na ini. Unsay buhato namo. O kita mahimo na nasabot-sabutan nga diha lang sa mo magpuyo, no? Kung napamatud-an nga na sila titulo, so mo respeto mo na ana. Kung maingon sila abang la sa mo, mauna, mapugos kita og sunod ni ana, no? Pero timanan na to nga dili automatic pod nga papawaon mo diha. Naa sa tay mga proseso, naay due process. Dili ni basta-basta nga mapahawa mo sa inyong nga lugar. Okay ba, John? Sige, salamat kay John, ha? Sige. Thank you dirita sa pikas kay basig doon ay gaabot na pod nga kuan. Wala diri sa pikas. So, atong paaboton ang inyong dugang ninyo nga mga pangutana. Kadyot lang, ha? Kay aron nga sumurang ko daguok ko sa mga helicopter baron o sa baka nawala na. Dara. Okay. Sige, lain pangutana atong tagad o pagtagad din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon maunay ha, kadyot. Atong miaging Miyerkules na antay topic nga motor dairon. Oo. Tapos abi na kukunsa. Akong subliyon na kog basa. Subliyon na kog basa katong nabiyaan na to nga topic nito nga miaging nga Miyerkules, no? Basahon ako pagbalik ha, aron nga ma-emphasize nato og asa ta magasugod ug asa pod nato tiwason ang mao nga pagpasabot sa mga topic. Kaming mga igsuon na ay okay og batasan na apod bintahuso. Dili mi magakasinabot sa pagbahin sa sinunod nga propiedad magailog sa unsay gusto nga pwesto. Kini gailog ko no. Pananglitan ang usa ka igsuon iyang gusto katong daghang punuan sa lansones o nakadungdo mo o ako ni gibasa nato nga daghang punuan sa lansones og nangka daghang lubi unsay imong ikasulti, Sir Frank. Okay. Usually ang as a matter of rule or procedure, ilabi na kung panalitan angay na ta magbahin sa ato mga propiedad pinagi sa extrajudicial settlement of estate, no, with partition. Nanang bahina atong ipusukod ang luna sa yuta. Kung pila ka buk magsuon, suban bahinon ka na ang mao nga propiedad in accordance with the number of heirs. Unya ang magsukod na mao ang geodetic engineer, private geodetic engineer. Gataw ko na og subdivision of lots. So sukod ingon na. Paguman na i-rehistro mo lang dito sa Land Management Bureau sa DENR para official ang pag-sukod-sukod sa mga yuta. Aron sa ingon nga, kung pagitaon ka na sa Register of Deeds, mangita magyod, ilabi na kung ato nang iparehistro ang mga yuta, mapakita na to na. Alright. Can this be applied with this present situation now? On the basis of this question, na nag-ilog kay gusto niya dito siya sa daghan nga punuan sa lansones nangka og lubi. Siguro uban na imbes nga kining gustong mag-ilog siguro daghang kay bunga sa kanang punuan sa lubi ang iya basin og kanang usar ka punuan unya di pagyud mamunga na may lubi nga di malason. Ngo nga utot pa lang gapang tagak na ang lubi. Di siya katilog butong. So, naisigong na alright.
The remedy to have an extrajudicial settlement of estate with partition cannot be applied. Unsa may ma-apply na ini? Judicial partition of estate. Na ang judicial partition of estate, apot ipasabot na ato ng dadon dito mismo sa korte. Sa extrajudicial, abot ipasabot outside the court. Kini inside the court na, kay judicial partition naman. Kung maingon na nga nitag judicial partition, ang hinungdan lamang nga di magkasinambot sa pwesto pagbahin sa mga luna sa yuta. Ako, kung namino mo, kamutanan nga may tungdan, ang akong advice ninyo, bahinalan na ninyo pinagi sa extrajudicial settlement. Bahinalan na. Mao gina, makaingon mo sa inyong kagalingon nga sakto ang ako gisulti. Ano man, diya sa judicial settlement of estate, makagasto mo, dugay pagyugayo, masulbad ang mao nga problema. Awayan pa nagmaayo. Maglantugoy pa tagmayo. Ang atong ano na nga gusto natong dali, yes. Pero pag-abot itong dapita sa korte, dili ka makasiguro nga madali ang maong pagsulbad sa pagbinahinay sa luna sa yuta. Wa pa'y siguro nga kanang mga lubing inyong gikaibgan o mga lansunis, di na yun basig mga matay na hinuna sa kadugay sa pagresolbara. Sa kaso, diha mismo sa korte. Diferensya ang extrajudicial settlement of estate. Diferensya. Dali ra kaayo yun. Although makagasto, samot ang inyong gasto diha mismo sa korte. Nga naman, mag-hire ka pag-abogado. Oo. Para pag-palikon sa inyong posisyon, ebidensya, magpresentar. Witnesses na apay nyo ipresentar. Dito sa extrajudicial settlement, wala. Makahire ka lang abogado sa extrajudicial settlement sa preparasyon sa extrajudicial. Pero dito napita sa korte, pinagi sa judicial settlement, pag-file mo lang sa kaso, hire ka ng abogado. Ngadto-ngadto, abogado ang mag-atubang. Ngadto-ngadto, magkakasto ka, appearance sa abogado di mismo sa korte. Mahimo bang usabon na to na kanang inyong mga filosofiya sa kinabuhi? Kanang pagpamintaha nga angkon-angkon, sabuti na ninyong mayo. Di ba mahimo nga rotation ang pag-harvest? Palitan karon dagang bunga sa lube. O karon, imo ni, karong buwan na. Sa sunod nga buwan, imo po ni, Brad. Harvest. Arumangay. Kung mo na nga itong pag-abuaton, gwapo kayo paminahon. Sulban. Di mo mag-ilog. Ang uban mag-ilog sa pwesto, gyapon. Kanabi yung nga, diri ko dapit sa karsada, kuya. Oo. Ang usa, kining ako, diri ko dapit sa kuan, kanang dool sa tindahan, dool sa mall, patubang ko sa mall, kuya. Naiuba na, kinilain. Gumikas kadagan sa punuan sa lansunis. Okay sab siya, no? Muna nga, kung mahimo, that is the only remedy. Wa na laing remedy to take immediately its effect sa pagbinahinay. So I hope na nasabtan ninyo na, no, nakuha ninyo na ang maong sulti nako kay siguro applicable ni sa inyo karon. Di na to matagnaan basig applicable sa ni sa uban nga nakasinati og halos managsama nga problema. Kini ra ba sagad ga pangitabo diha mismo sa probinsya? Wala man na siyudad, gawa may lubi diri. Na ang magaling na tulura kadupa ang hait sa lubi.
kone kining pakitik no lang na ini kay importante kay ni, ha? Sige kadjud lang ha, kay bain ta sa oras o panahon din sa ato kapag panaguban sa ato nga tulumanon sa paning ni adereha judicial settlement. Importante ni kayo na subli di ko gusto nga malangan mangod mo. Basig mga punah inyong mga anak di gyapon ma-resolve o ma-resolbar ang mao nga kaso. Alright, di apagad Sir gikan Sir Frank naabay deadline sa paglukat sa paglukat o magkuha og tax declaration o kini tax declaration no. Gipapuyo ko sa akong paisano ug magtulo nako kabulan nga ni ako sa gamayng bakanting lugar sa Carmen. Nabalaka pud ko kay basin bawion akong pwesto. May pag-asa kaha ni nga matituluhan kining akong gipuy-an, Sir Frank. Ato ning tinagsaon no. Busy ang kalaban, kadjot lang akong balikon ha. Sir Frank, naabay deadline sa paglukat o magkuha og tax declaration. Gipapuyo ko sa akong paisano ug magtulo nako kabuan nga ni ako sa gamayng bakanting lugar sa Carmen. Nabalaka pud ko kay basin bawion akong pwesto. May pag-asa kaha ni nga matituluhan kining akong gipuy-an, Sir Frank. Nganong dili man? Pero atong klarohon ang tanan, himuan ta, ato ning tin-awon nato ang tanan. O kung makita nato human sa katin-awan, o dunay posibilidad nga matituluhan, may tabo gina. Kung panalitan, kapuyo ka sa maong yuta. Gusto kag tax declaration? Lukatan. Mura ng remedy ha, lukatan na to. Tax declaration. Na-mention gani kaganina, may tungod sa tax declaration. Tawag na ay mga requisitos na atong ang pangitaon ini o pangitaon sa assessor's office. Ang usan na ini mao nga certification sa barangay or affidavit gikan sa barangay. Kapitan, punong barangay, nagapamatuod nga naa kadiya. Unya affidavit sa mga sikbit nga mga balay, tag-iya sa balay, nga nagapamatuod nga naa kadiya. Sulod sa pipila ka mga katuigan. Og daghan pang uban. May bawa nimo ang ubang mga requisitos kung mudalikat ka sa opisina sa assessor's office. Sa kunang gikasulti, ang tax declaration is only a proof of possession, not ownership. Alright. Ang imo po na posible ba matituluhan? Nganong dili good taon? Pero daghan pud kaayo ang ato ang mga proseso ni anak. Atong siguroon, unsa man nga propiedad, basig dunay laing tag-iya nini o dunay na nag-iya, unya wala sa magbali-bali. Iya mabot ang panahon nga magbali-bali na sila, magkurat na lang sila kay niya nagbalay. Di ba? Sa lahat nga pagkasulti, due diligence on your part, magkutik-kutik ka. No? Kinibalaya, o kinigipoy anak ko, ako mga silingan, mangutana ko. Dito ka sa mga silingan, mangutana. Nga, kining silingan, kining, unsa man nga balay, kining naitag-iyan nini. Maingon dayon ang ang silingan nimo. Ay na may tag-iya. Sa ato pa, ang imo pautana,
ang tubag, dili pwede matituluhan. Kinaan may tagiya. Panalitan og walay tagiya. Mag-ingon ang imong silingan nga walay tag-iya. Oo. Kunya, naa ka man diha, nagpuyo ka, sulod na sa pila ka buwan, paningkamuti nga matituluhan ka ng imo nga yuta. Kay kami, amo naman ni gihinay-nayan og trabaho. Pero kuan lang, wa may kagasto. So, unsa may mga pamaagi sa ingon na residential area. Dining dapita sa barangay sa Carmen. So, mag-due diligence ka. Klarohon nimo ang maong luna sa yuta. Walay tag-iya. Dako nga chance nga may mo. Pero naagyapoy mga requisitos. Naagyapoy mga requisitos. Una, imong pasukod. Imong ipatanaw kining lunaa sa yuta. Gamay man ituod pero basig matituluhan Pamasin ba? Pamasin. Wa masan nimo isulti og pila kay square meters. Dabi karog matsambahan, maingon panalitan nga, o sige, ato ni sukdon. Diba? Unya nagbayar ka na dayon sa kuan, kining buhis. Gibayaran nimo. Ilukat o imo ki-comply ang tanang mga requirements. Antol kang ganto, maimo ra na ilabi nagmarehistro na kana diha mismo sa opisina sa Register of Deeds. Ubos na dayon sa imong pangalan. Wapo kay ba? Kayuta ka na. Imong description gamay nga luna sa yuta imong ang kapuyan. Na may uban basig maka matsambahan ba? Tsamba-tsamba man lang ni. Oo, tsamba-tsamba. Labi na din sa ato sa CDO. Kita nga ni tagbakante ato ng kapuyan dito. Ang kugin ini ang mga squatters. Ang mga informal settlers. Kaya sundan pagyod or naadayo musakay nga mga sindikato. Mingon dayo nga kami din ang nagapadagan o niya mo ni ato mga bayronon, mga rehistro, etc. etc. Amot na yung kadabulan kay ato ni isuhol sa atong gihire nga abogado. Siya good. Munang kakailad mo. Sumalagod na abay association din sa mga informal settlers nga nagdugay. Gakabungkag. Maipas primero kay guwapo kay plano na ayuta dito kuandak ko kay ning ayuta kitang tanan magpuyo dito atong puyan kadto mao kana kini nanaduga ang mga pasalig ngadto nawala dili po dapat why although to become a squatter is not a criminal act but just the same mafailan ka og sumbong nga dili anti-squatting. Siguro, butan tala, forcible entry. Okay? Or occupation of the real property using unnecessary force. That is now a criminal. And forcible entry, mapasaylo ka pa, kay dili man na criminal. Pero sa ubos sa atong ubos sa atong revised penal code, naibalaod diha nga pwede ma-criminalize ang inyong pagsulod so sa ka-property nga dili inyo. Occupation of real property by using force. Na, kung musulod ka sa ka-private property, ginamit ang puwersa, wala, covered ka na diha. Pwede ka nga mapailan o kaso. Nadunggad bitaw nato na soban, nga gikuan si naay warrant, naay gidakop, etc. etc. Diya na magsugod. Kaya magsalig magkunan sila, mo bitaw na nga ang mga squatters, konbensyon sila mga leader. Ay kabalak ka kay dili kita mapriso, sayop ka na ninyo. Unsa dili mapriso? Lugar
ang inyong pagsulod sa usa ka propiedad nga pribado, forceful ang inyong pagsulod kay kinural, dili lugar mo mapriso na. Klaro sa atong revised penal code nga mapriso ka mo ni ana. Pero kung ordinaryo lang inyong pagsulod without force, pwede nga siguro salain nga kaso nga matubag nga dili mo pwedeng mapriso. Pero di mo makaikias na ini. Muning mga butanga, nga daghan pa kayo sa ato mga kaigsunan nga nabitong sipyat ba? Gatuo sila. Muna nga pag-abot na tunga-tunga sus, gabasol gid ko ano nakauban ko nini nga grupo oy, kung mapriso madeta, naay mga warrant na gitagana. Muna problema ninyo kadyot lang ha. Unsa man itong pangutana kaganyan ni Arnold Gonzal madin ni bago ni nga pangutana no. Kadyot lang. Busa ka mong mga squatters nga kakonbinsihon no. Nanay gapatuo nga leader nya magdala og kanang folder nga kanang folder bito nga transparent nya puno og mga papilis nya ipakita-kita kuno mga mga titulos yuta ay mo gayud og kanang dala kanang unsana kanang basta-basta nga mailad mo na kana sila lain no. O nya dayon mag-istorya pa sila nga naay mama silang baba. Oo. Abi ni buon sige usap-usap gikaon nila. Mama man na no. Nya may istorya ni sila. Kana mga yuta adi ato kana. Oh ato kuan ta magamot-amot lang kita kay na i-hire na tong abogado nga mo laban nato. Pila man na sir nga ato nga 250 lang. Oh. Binuang giganda ko no. Edot, di ay pautanda ni Arnold Gonzal. Mr. Arnold, may hapon na Merry Christmas ni mo diya, sir. No da veritas, ultra frank akong igsuon nagtukod og balay og hapit na mahuman. 6M na iyang gasto. Pero ako nabalaka kay walay titulo sa yuta patay kang bata ka. Advice. Adi na ni madalag advice. 6 million? Dako-dako nini. 6 million. Nalisang na mga nitang 3.1 billion ka piso sa syudad. Siya lain man na, Frank. Lain lagi. Basta isulti ko lang. Oo. Ultra Frank, akong igsuon, nagtukod og balay, og hapit na mahuman. 6M na iyang gasto. Pero ako nabalaka, kay wala titulo sa yuta. Iyang gibalayan. Nag-awat lang daw siya sa ilang mga silingan. Wala pod title, mga dagko na pod na. Kaayong balay. Kay ilang rason, timberland daw kuno, gobyerno ang tag-iya sa yuta o dili na daw ma-demolish. Sigurado ka, sir, dili ma-demolish. Ilang gipuyan kay bisan tax declaration. Bisan tax declaration wala man. Sir, ma'am, paminaw. Kung timberland, ang tag-iya na gobyerno. Nga sa ato pa, dili ka maisyuhan og tax declaration. Kaya kung wadto ka dito sa assessor, ilocate mo na, siya, kining dapita, sir? Oh, timberland man eh. Di ka maisyuhan og tax declaration. Much more with title. Mao nang walay titulo, gibalayan nila. Now, kung timberland, that property, as I said, belongs to the government. Ang gobyerno anytime, kung doon ay magsulsol, nga bungkagon ka ng tanang mga structure, sulod sa timberland, apil ang imong isuon. Yayay siya. Unsa may papilis nila? Unsa may papilis? Ako impresyon, wala na building permit. Kaya kung galukat pa mong building permit, ang building official maingon, asa ni dapit? Kung sir mo ka na, tuod no? Bebe. Ay, timberland man ni. Disapprove ang application ninyo sa building permit.
kay Timberland. Timan niya, basta nga ni Timberland, dili kita tag-iyan na gobyerno. Mabalayan dahil na nga Timberland man. Pag-anugon sa 6 million, kung doon ay mag-ulog-ulog na sa DENR, demolition ka na inyong balay, dili mo makadumili, di mo makabalibad. Bad faith, builder in bad faith ka muna na. Dili mo angeng i-rescue sa gobyerno. Nga naman, kaysa sinugdanan, nasayod ka mo nga Timberland. Di mo ma-rescue. Ubos atong civil code na amantay builder in good faith o builder in bad faith. Kamo, builder in bad faith. Naranan nyo. May kay nakapadala ka sa maong inquiry, Sir Arnold, no? Kadyot lang ha. Ultimo nga ni kuno, ano ba ito, wala da. Ultimo tax declaration, wala natural. Wala gay tax declaration nga imong hiaguman. Moro gina kay nawala dahil sa ako. Naunsa asa na ba ito gipadpad. Ganyan lang ha, tanaw na ko ma-recover pa ba ito na ako. Basta kay wa na tax declaration. Di po ka pwede nga matagaan og tax declaration. Diyan lang ha, no da veritas, murag mauna siguro na mura lang, kaya di mo ginako ma-recover. Okay, wala mo tayo panahon og oras pa, din sa atong nga, pagpadagan sa atong nga programa, Mr. Arnold, Merry Christmas to you and the rest sa atong mga nagapadala og mga pangutana din sa atong Nuda Veritas. Subli, doon na kita YouTube channel para na ini sa gusto nga maminaw sa replay. Ha? Anugon ang 6 million, oy? Anugon? 6 million is 6 million. Dako ka ng amount. Paikapa nga nimi, bisag kutob lami sa hikap na ng 6 million, okay na ko na. Oo. Kanong sa pagkata na makahakop na ng 6 million. Anugon kayo? Sige, one natin panahon, sagahan sa itong Kuya Obedawi at basahon ang importanteng topic nga batbato ni Ma'am Girlie Kargabi din sa ato ang programa. Friday, last episode kini sa maong tulumanon ang kalipay nga mulahutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suan. Kung napuno na sa gugma ang imong kaugalingon, ang ubang tao andam mo nang higugmaon. Usbon ko, kung napuno na sa gugma ang imong kaugalingon, ang ubang tao andam mo nang higugmaon. Kini nyo babati alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Kanhi Radyo Ultra karon Gold Radio na, no? 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. Sa nga sa tungkoyo korapuna GC James diri sa Pikas nga Lawak. Uban po ni Congressman Lordan Suan ang chairman sa Committee on Public Information labaw sa tanan, Assistant Majority Leader dito sa House of Representatives. Kuyog po kanato si Kagawad Aga Suan, Minority Member sa City Council din sa atong syudad, Padayon, Pilipino. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi, resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Tungod sa gugma